So what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay mga ka-acid. Shout out sa inyong lahat mga ka-acid. Ang vlog natin ngayon ay kung paano may iwasan ang acid reflux. Itong vlog ko na to para to sa mga hindi pa nakaranas talaga ng acid reflux. Kasi sobrang hirap talaga ng acid reflux. Para maiwasan nyo rin na magkaroon ng acid reflux at o GERD. Tapos magkaroon din kayo ng anxiety. Kasi mas mahirap talaga yung naranasan namin na sa acid reflux. Kaya gusto ko sana yung mga hindi pa nagka-acid reflux ay makapanood ng video kong ito. Kung sa ganun, maiwasan nyo yung magkaroon ng acid reflux para hindi kayo dumanas ng dinanas namin kasi talagang sobrang hirap. Mga ka-acid, sobrang hirap talaga. Talagang di mo alam gagawin mo, talagang iiyak ka talaga na parang isusumpa mo yung sakit. Yun mga ka-acid, ang unang sa listahan ko na talagang para maiwasan mo yung acid reflux o GERD. Ito yung huwag kayo magpagutom. Number 1, huwag po kayo magpagutom. Number 1 po yan na talagang iwasan nyo po na huwag magpagutom kasi talagang mahirap po pag nagpapagutom tayo. Mas dumadami yung acid sa ating katawan. Tsaka pag nagugutom tayo, yung immune system natin, hindi natin namamalayan yan. Hindi natin alam na nanghihina din tayo sa araw-araw. Kaya iwasan po natin na magpagutom. Pangalawa, kumain tayo sa tamang oras. Yan mga ka-acid, kailangan kumain tayo sa tamang oras. Kasi, ayun nga, dati talaga hindi ako kumakain sa tamang oras. Minsan inaabot na ako ng kumakain ako. Nag-almusal ako 10 na ng umaga. Tapos kumakain naman ako ng tanghalian 2 PM na. Kaya kasi nga doon nga sa trabaho ko dito sa pagtitinda, doon nga ganun na nagiging routine ko. Kaya hindi rin maganda pala yan mga ka-acid. Kasi kailangan natin ng tamang oras sa pagkain kasi iba, yung clock talaga yan. Kaya nga ang kain almusal talaga natin ay alas 6 to 7 o kaya 8, pwede pa po yun. Tapos yung talaga, ang pinaka-importante talaga yung lunch, 12 o'clock po yan. Talagang yan po talaga kasi yung katawan po natin, talagang yan na ang system niya. Kumbaga, kusa yan na clock niya. Yan ang clock ng katawan natin na talagang diyan talaga siya nagigiling ng pagkain, ganun. Yan niya gina-digest yung mga pagkain natin. Tapos yun talaga ang time niya. Talagang napakahiwaga ng katawan natin mga ka-acid kasi yun talagang oras niya. Kaya kailangan sakto tayo kumain. Nasa tamang oras tayo pati sa gabi. Kailangan 6 to 7 hanggang 8, pwede pa po. 9, medyo past na yun. Kailangan mga 8, pwede pa kumain ng Kaya ngayon, video tayo, hindi tayo nagpapagutom. Talagang kumakain tayo sa tamang oras. Iwasan nyo yun mga ka-acid para hindi kayo magkaroon ng acid reflux. Number 3, ugaliin kumain ng mga gulay at prutas. Yan. Kailangan talaga natin kumain ng mga gulay at prutas para talagang may panlaban tayo sa anumang mga sakit. Tsaka mas madali i-digest yung kinakain natin. Kasi talagang malaking tulong yung mga gulay at prutas na yan. Ito sa mga kung ano-anong pinakain natin sa labas. Pero paminsan-minsan kung talagang pwede na kayo kumain. Kaso nga lang, more on gulay talaga at tsaka prutas. Talaga, para tumagal tayo dito sa mundo. Yun naman talagang kailangan natin mga ka-acid. Number 4, umiwas sa mga bisyo. Yan ang pinaka dyan. Kasi talagang pag nagbisyo ka na, tulad ng sigarilyo, alak, tulad ako dati, halos nagbibisyo ko 10 o'clock kumakain ako, 10 AM kumakain ako. Tapos pag yun nga, gusto ko mag-inom, iinom ako niyan, iinom ako ng alak,
11 hanggang ano na yun, hanggang hapon na yun, hindi na ako nakakain ng ano, ng hapunan. Kung kailan kami matapos ng ano, ng inuman, doon ako kakain. Pero may mga pulutan naman, pero masama pa rin yun, mga bisyo talaga. Kasi ang mga alak na yan, nakakapagdagdag yan ng acid. Tapos lalo na yung sigarilyo. Yan mga nakakapagpadagdag yan. Gutom ka na nga, alak pa yung acid pa yung lalagay mo sa tiyan mo, talagang dadami talaga yung acid mo sa katawan. Kaya napakahirap yan mga ka-acid. At saka yung bisyo talaga, talagang lalo na yung sigarilyo at saka alak yan talaga, mahirap yan kasi lahat ng sakit maano mo diyan. Sa una talaga, hindi mo maano yan. Sa una hindi mo maano yan dahil bata ka pa. Pero pagdating ng panahon na talagang yung katawan mo nang hina na, yan, mararamdaman mo lahat ng sakit. Kasi sa acid reflux kasi, manghihina kasi yung immune system mo diyan, kaya lahat ng sakit, lahat ng sakit mapupunta na sa iyo, tulad ng ano nga, yung acid reflux. Kaya kailangan laging malakas yung katawan natin, umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo, mga ka-acid. Number 5, ito kung talagang hindi nyo maiwasan yung alak, huwag uminom ng alak kapag walang laman ng tiyan. Kasi ako dati, umiinom ako kahit na walang laman yung tiyan. Ang ginagawa ko pag uwi ko dito sa bahay, magiinom na ako niyan. Sasabihin ko sa asawa ko na mamaya na pagkatapos ko uminom. Kaya kailangan talaga kung talagang manginginom ka, kung talagang manginginom ka ng alak, kumain ka muna ng hapunan o kaya tanghalian para mas nauuna yung pagkain natin kaysa sa mga alak. Kung talaga ngayon, medyo sa mga nagtatanong sa akin kung nagiinom na tayo din ng alak, medyo tumitigim-tigim tayo. At saka nagiinom na rin tayo mga ka-acid. Pero hindi na katulad ng dati na talagang pag may okasyon lang tayo, halimbawa may okasyon, hindi tayo mag-inom. Isang bote, yan. Yun, nakakainom-inom na rin tayo. Hindi katulad dati na wala, kahit soft drink, lahat. Gagawa naman natin lahat mga ka-acid. Kaya sa mga nahihirapan pa yan sa may acid reflux pa ngayon, yun nga, yun lang, manood kayo ng mga vlog ko, kung ano yung mga ginawa ko. Tsaka yun lang mga ka-acid. Mag-ingat kayo, kaya nyo rin yan mga ka-acid. Iwasan nyo lang matakot, gagawa nyo rin ang gusto nyo. Mag-ingat kayo and God bless sa inyo mga ka-acid. Ricardo Talisay.